welcome sa aking channel. So, for today's vlog, is sana makatulong to sa inyo. Kung kayo ay nangangarap or nagpa-plan na pumunta dito sa United Arab Emirates para maghanap ng trabaho, sana makatulong to sa inyo. And etong mga information na ibibigay ko is based lang dito sa sa experience na natutunan ko or based sa experience na kailangan dito sa government ng UAE. So, ayun na nga, ang first na kailangan yung gawin is, kasi nag-iisip talaga ako ng vlog na pwedeng makatulong dun sa mga from the scratch talaga kung paano, kung ano yung mga dapat nilang gawin. Kasi before, nandyan din ako sa point na nag-iisip, kasi syempre pag iniisip mo na parang walang nangyayari sa Pilipinas, masyadong maliit yung sahod na nakukuha mo sa ngayon, tapos parang masyado kayong nag-struggle, dumarating sa time na nag-struggle talaga tayo when it comes to financial situation, so nag-struggle tayo dyan. At dumating ako sa point na kapag hindi ako nag-isip na mag-take ng risk, parang masasabi ko na, tatanda na lang siguro ako na ganito yung magiging situation ko. Which is, kailangan mag-risk din kayo ng, mag-take din pala kayo ng risk kapag gusto nyo talagang pumunta ng ibang bansa at makapaghanap ng trabaho or gusto nyo kumita ng malaki at makapag-save ng pera. Pero, etong experience na to or etong information na to is pag-isipan nyo mabuti kasi hindi talaga ganun kadali makapaghanap ng trabaho pag pupunta ka ng ibang bansa. Lalo na ngayon, or makahanap ka man ng trabaho na gusto mo, as per my experience dito, nung time ko kasi sobrang bilis lang makahanap ng trabaho. Nung pagpunta ko dito, 1 week lang nakahanap na ako ng work. That was 2014. So, 2023 na ngayon. Yes, maraming trabaho, but still, marami na rin kasing mga expat na pumupunta dito sa Dubai. So, alam mo yon, hindi, dito sa vlog na to, ayoko naman sabihin na madali ka makahanap ng trabaho, tapos pagdating mo dito sa Dubai, medyo mahihirapan ka pala. So, ayokong, mag-expect ka na magiging okay ang lahat, tapos pagdating mo dito, hindi pala. Pero kasi yun yung reality na nangyayari sa ngayon. So, maraming trabaho dito sa Dubai, pero ayun nga, mataas din kasi yung competition na nangyayari kasi, syempre, kumbaga iba-ibang bansa yung pumupunta dito. May mga European, may iba't iba. As in, mixed talaga yung nationality, kaya mataas yung competition. Pero, syempre, nadadaan din naman yan sa dasal. At kung yung work talaga is para sa'yo. So, kung yung blessings na yun is para sa'yo talaga. So, ang haba na ng intro ko, diba? So, yun nga, ang mga kailangan talagang requirements if you are planning na pumunta yun ng United Arab Emirates, ang unang-unang mong gagawin dyan is, of course, ayusin mo yung, yung passport mo. So, yung passport mo, at least, you need to ensure your passport has at least 6 months of validity beyond your intended stay. So, kung iyan ay pa-expired na, much better na bago ka pumunta dito, much better na i-renew mo na lang siya. I-renew mo na lang muna siya bago ka pumunta. Kasi, para at least, pag nandito ka na, hindi ka na masyadong mag-isip ng additional, additional iisipin mo pa yon habang nandito ka. So, next is yung qualification and certificate. So, you need to ensure your educational and professional qualification meet the UAE standards. So, you need to have copies of these documents duly attested ng UAE and MOFA attestation. So, etong requirements na to is medyo madugo-dugo to kasi masyadong mahal to. As per my experience, yung nagastos ko dyan, siguro mga nasa umabot siya noon ng mga kulang-kulang 10,000 kapag nilakad mo siya sa Pilipinas. Kapag yun ay, request mo sa school. Pero kung ikaw ang maglalakad nun, magdi-DIY ka, mas mapapamura yun sa'yo. So, if you are
if you don't have an idea kung paano lakarin yung apostle, meron na akong mga nagawang vlog kung paano gawin yun, DIY at galing sa school. So, i-scroll mo na lang yung playlist ko, yung informative. So, yun yun. Tapos, you need to make sure na etong next is yung health assessment. Kasi you need to make sure na ikaw ay physically fit. Kung alam mo sa sarili mo na meron kang, communicable disease, like, hindi naman natin dinidiscriminate ang may mga ganito. Kumbaga, ayaw lang nating masayang yung effort mo, ayaw nating masayang yung perang gagastusin mo kapag pupunta ka dito. So, I pray na sana maging okay ka, and sana maging okay yung situation mo. Pero, sinasabi ko to hindi para mag-discriminate or what. Sinasabi ko to para mas maintindihan mo na yung government dito. Mahigpit sila sa medical. Kasi ang nagtetest talaga dito is yung government. So, if you have communicable disease like HIV or meron kang previous history ng tuberculosis, much better na siguro wag ka na lang makipagsapalaran na pumunta dito kasi hindi sa tuberculosis hindi ko alam kung ina-allowed na nila ngayon, pero pag meron ka kasing spot ng previous history ng tuberculosis, medyo mahigpit, so hindi nakakapasa sa hindi nakakapasa sa medical. Makikita nila yon. But still, this is subject for evaluation, or kailangan tong i-check sa sa DHA, kasi hindi ko alam yung policy about doon, kasi based doon sa mga experience na mga kakilala ko, meron silang mga previous history ng tuberculosis, medyo hindi sila nakapasa sa medical, so hindi rin sila nabigyan ng residence visa. And ang next mong aayusin is titingnan mo, ano ba yung kasi ang UAE required dito kapag pupunta ka ng visa. So, merong visa na type of visa para makapunta ka dito. Kung meron kang relatives dito, pwede yung visit visa. Tapos, kapag wala ka namang relatives, yun yung tourist visa. So, eto, ko na kapag gagawin nyo to, mag-visit or magtuturist visa kayo, make sure na meron kayong mahaba yung PC nyo sa gastos. Kasi kung magtuturist or mag-visit visa kayo, make sure na meron kayong enough money, like siguro mga 100,000 pesos. At least 100,000 pesos. Yun yung kahit paano, yun yung bala nyo pag pupunta kayo dito. Kasama na dyan yung visa renewal kapag hindi kayo nakahanap kagad ng work. Kasi, kung titingnan natin, yes, pag gusto nyo talagang makahanap ng work na talagang gusto nyo, at yung sahod na ini-aim nyo, kasi di ba pag pupunta tayo ng ibang bansa or maghahanap tayo ng trabaho, we need to make sure na paglilipad tayo sa country na yon, yung sahod na kikitain natin mas higher doon sa salary na nare-receive natin ngayon sa Pilipinas. Kasi hindi ka naman pumunta ng ibang bansa para mag-downgrade. Although pag pumunta ka ng ibang bansa, talagang iniisip mo na ka talaga from the scratch. Pero, yun nga, you need to make sure na kung from the scratch ka, pero yung salary range na ini-aim mo is mag-stick ka doon. Kung alam mo naman sa sarili mo na yung skills mo is capable ka talaga sa mga sa qualifications, at may alam mo naman na magaling ka, matalino ka, kaya mong panindigan yung mga nilagay mo sa CV. So, you need to stick dun sa salary na hinahanap mo. Pero yun nga, kung ganun ang gusto mong mangyari, you need to make sure na mahaba or malaki yung budget na dala-dala mo pag pupunta dito. Kasi, yes, mahirap or matatagalan ka makahanap ng trabaho, but for sure naman, yung salary na makukuha mo, kung yun talaga yung sinet mo, at least mababawi mo kagad yung mga ginastos mo. Yun yung doon. Tapos, ang next nyo is, syempre yung budgeting and financial planning. So,
pag pupunta ka dito, hindi yung basta naisipan mo lang pumunta, o gusto ko pumunta ng UAE, maghanap ako ng trabaho doon. Hindi ganun, dapat ano yan, matindi-tindi yung pagpaplano mo kasi hindi ganun kadali mamuhay dito. Kasi yung daily living mo dito, binabayaran mo yung pagstay mo ng visa, yung pagstay mo dahil kailangan mo kumuha ng visa. So yung budget, yung pagpaplano, saan ka titira, kailangan alamin mo din yung mga law ng UAE kasi pag nakahanap ka na ng trabaho dito, maraming naluloko dito na mga expat, yung mga from tourist, hindi nila alam kung paano yung procedure ng pagpaprocess ng visa, from tourist visa, papuntang employment visa, hanggang sa maka-residence visa ka na. So, if you are not aware sa UAE law or hindi mo talaga na research yan, medyo mahirapan ka na kung ano yung dapat mong gawin, ano ba yung mga procedure, baka mamaya magkaroon ka pa ng fine. So, dapat kahit paano nakapagbasa ka rin ng UAE law, tapos alam mo din kung ano yung mga rights mo and responsibilities mo as a person na pag maghahanap ka na ng trabaho. Tapos, yun, yung CV mo, make sure na bago ka umalis ng Pilipinas, na-prepare mo na yung CV mo, nakagawa ka na ng account, naka-create ka na ng account profile sa Indeed, sa sa LinkedIn, sa Monster Golf, sa Byte.com. Yan kasi yung mga website na pinaghahanapan ng work dito. Tapos, kapag yung profile mo, gandahan mo, tapos yung mga nilalagay mo dun sa CV, make sure na totoo yun. Kasi yung ibang company, wag kang gumawa-gawa. Maaring gumawa ka ng mga job responsibilities or job description na nilalagay mo doon, dagdagan mo, bawasan mo, or whatever. Basta make sure na yung company na nilagay mo doon, totoo. Kasi minsan yung ibang mga employer or yung mga company na napasukan mo, nagbe-verify sila through email or tinatawagan nila yon, lalo na pag mga malalaking company yung na mag-hire sa'yo. So, nila, nag-verify din sila sa mga character reference. So, yun. Ano pa ba? Aside pa dun is, siguro you need to be prepared na kasi pag naging OFW ka, yung mindset mo talaga dapat before ka umalis, niready mo na may possibilities na pwedeng yung salary ma-delayed, kaya hindi lahat kasi ng company dito talagang on time magpasahod. So, may mga nangyayari na mga 2 months, 3 months na nadidelayed. So, yun yung mga expectations na dapat mong isipin bago ka pumunta ng ibang bansa. Kasi hindi lahat ng company talagang sa ngayon okay. So, syempre may dumaraan din sila sa time na nag-i-struggle talaga. So, yun yung medyo paghandaan mo. Tas yung homesick, kasi yun talaga yung magiging kalaban mo pag pupunta ka ng ibang bansa. So, hopefully, etong mga information na to is nakatulong sa inyo. So, sa susunod, ano pa ba? Mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyong malaman na information para pag magpa-plan kayo ng pupunta ng ibang bansa. Kasi at least para makapag-share sa inyo. And yun, by the way, yung work ko dito is public relationship officer. So, ako yung mga nagpa-process ng visa, ng mga employment, yung mga nagre-renew ng trade license ng company. And then, so, magbigay kayo ng topic or ng comment. Maglagay kayo ng comment kung ano yung gusto nyong possible na medyo naguguluhan kayo or ano yung gusto nyong malaman para at least makatulong ako sa inyo. So, ayun. Bye-bye and God bless po. And alam ko magiging successful ka pagka nagpunta ka ng Dubai. Yun yung lagi mong i-claim. Huwag kang basta kapag pag nag-take ka ng risk, make sure na kaya mo din panindigan. So, ayan. Bye-bye. God bless. And hopefully po, mag-follow kayo sa aking page at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel.